Simple lang. You watch, listen, and apply. Again, wag kang tamad. Kaya dapat may notes ka ngayon. Kasi hindi lahat to magre-retain. Sa pag-notes, guys, hindi ko naman sinasabi na lahat ng bibigasin ko, sasabihin mo. Wow, nagno-notes. Pero, 'di ba? Kung ano yung maganda mong marinig sa akin. Ganito guys, sa pag-attend ng training, lalo na yung ganitong training. Kung ano yung nagustuhan mo, isulat mo. Kung ano yung hindi mo gustong narinig mo, hayaan mo lang. Okay? Doon tayo mag-focus. Next, self-doubting mindset. Grabe no, tingnan mo yung picture. Manalamin ka, pati ba naman sarili mo, pagdududahan mo pa. Alam mo sa panahon ngayon, yung mga duda, dapat alisin mo na yan. Alam mo kung bakit? Yung mga duda, alisin mo na yan. Wala kang ng pera, wala kang trabaho, magdududa ka pa. Di ba minsan ang funny, wala ka ng pera, magdududa ka pa. Kikita ba talaga ako dyan? Baka mamaya ini-scam nyo ako dyan ha. Sarap sabihan na, alam ko naman wala kang pera eh, tapos ganyan pa isipin mo sa akin. Di ba? Talaga. Uma-attend ka nga ng training para matuto ka eh. 'Di ba? Sabihin, baka di naman kumita diyan. Baka di naman totoo 'yan. Baka naman hype-hype lang 'yan. Naku, hindi ko kaya 'yan. Alam nyo sa panahon ngayon, tanggalin mo na yung duda mo, hindi mo ikakayaman 'yan because doubt is a killer. Okay ba tayo diyan? Ganito 'yan eh. Wait lang, baka natatakpan ko ba yung screen? Saglit. Wait lang. Ayan, hindi pala natatakpan. Ngayon, yung mga tanong mo sa sarili mo na hindi mo kaya, what if ganito? Sabi mo sa sarili mo, di ba? Baka hindi naman ako yumaman dyan. Eh, paano kung yumaman ka? Baka naman hindi ko magawa yan. Eh, paano kung nagawa mo? Baka naman walang maniwala sa akin. Eh, paano kung may maniwala? Baka naman walang bumili sa akin ng barley. Eh, paano kung may bumili? Alam mo, sumubo ka lang kasi walang mawawala sa inyo, lalo na kung walang-wala naman kayo. Kasi ako nung nagsimula ako dito, walang-wala ako eh. Totoo lang. Kung sabi ko, maganda yung kumpanya eh. Madaming nagtuturo, magagaling yung mga nagtuturo, mga taong nilook up ko noon, mga top performer. Sabi ko, hindi ko naman ginagawa yung negosyo mag-isa. May magandang product. Kailangan lang siguro alamin ko kung paano ko ibebenta yung product na to. Kailangan lang siguro alamin ko ano bang effect nito. Masarap ba to? Para alam ko ibenta. Wala mawawala sa lang, wala na nga ako eh. Tatamarin pa ba ako? Sa panahon na walang-wala ka na at babang-baba ka na, ano na lang gagawin mo? Sipagan mo na. Ano kung wala, aralin mo na. 'Di ba? Minsan kasi yung taong walang-wala, yun pa yung mahirap tulungan. Real talk lang. May mga kakilala ka na ganyan. Inalok mo din mag-business na ganito. Gusto mo tulong pero wait lang. Hindi ko makatok guys eh. Commercial lang. Hindi ko alam sino to. Wait lang. Coach Crisel, wait lang. 2 minutes. Ayan. Marabahan kasi ako eh. Sabi ko, sino kakatok ng 11 p.m.? Anyway, nagigets nyo na. So, yung self-doubting mindset, iwasan nyo yan. Okay? At kapag may time na, alam mo yon, may mga gusto ko lang naman alokin ng negosyo, pure naman yung intention mo, gusto mo siyang tulungan kasi you feel the need na kailangan niya ng tulong, ito, very concerned ka dun sa tao na yon, pero ang ending is aasarin ka pa. Guys, next ka na kaagad. 'Di ba? Ang pagyaman, hindi yan ipinipilit sa tao. 'Di ba? Tutulungan mo na nga eh. Ayaw pa niya, hayaan mo na. May ibang tao willing magpatulong. Yun ang tulungan mo. Nai-gets? So again, ang self-doubting mindset, iwasan natin yan, hindi mo yan kailangan. Next, nag-enjoy ba kayo guys? Envy mindset. Grabe no, ang dami nyo ng ano, feeling ko after ng training na to, lahat kayo ano na, mga magagaling na. Kasi may iwasan nyo na siya eh. Yung ibang tao, di pa to alam. Ikaw, may iwasan mo na. 'Di ba? Kapag na-feel mo na gano'n, ay, part to ng training ni GM. Alam ko na yung gagawin dito. Alam ko na yung solution dito. Next is envy mindset. Ito yung mga mainggitin.
In Tagalog, mainggitin. So, sino dito mainggitin? Huwag kayong mainggitin, guys. Sabi nga nila, no, pag inggit, pikit. Talagang madaming kumikita dito. Pero imbis nakainggitan mo sila, ma-inspire ka sa kanila. Kasi once upon a time, yung mga taong kumikita naman na dito, mga taong may kotse, may bahay, once upon a time, kagaya mo lang din yan, namuhunan lang din yan ng 17,888. Isipin mo na lang na kung ikaw, may mga, ito ako kumikita, sabihin na lang natin, kumikita kami nila GM Luis nyo ng 100,000 per week. Ganun na lang, mababa lang para kasya pa sa ano mo, psychological wallet mo. For example, kami nila GM Lumis, kumikita kami ng 100,000 per week. Tapos ikaw, binuksan mo yung JC wallet mo. Pag open mo, zero yung laman. No? Zero, walang laman. Wala ka pang kinikita. Ilang buwan ka na ata dito. Ewan ko, hindi kita kilala eh. Hula lang yun. Ngayon, compare mo pa yung sarili mo. Grabe, nakakainggit. 100,000 kinikita nila weekly. Tapos binilang mo na eh. Kung 4 yung linggo sa isang buwan, 100,000, siguro kumikita to on an average, mga 500,000 per month. Grabe naman. Palibasa, ang gagaling na kasi nila eh. Ang gagaling kasi nila magsalita eh. Kaya talagang kikita sila ng ganun. Hello! Guys, imbis na mainggit ka, isipin mo at alamin mo ano yung mga ginagawa namin the moment na gumising pa lang kami sa umaga. Kasi baka yung ginagawa namin, gumagrind pa din kami sa mga oras na tulog ka. Baka kami, gising kami sa mga oras na yon, nagtotok kami sunod-sunod, one-on-one, ikaw natutulog ka. Alamin mo yung ginagawa namin. Kasi pag nalaman mo yung ginagawa namin, yung habits namin, for sure, yung income na 100,000 weekly, magiging ganun din yung sayo. Kaya lang, hindi namin pwedeng i-open yung buhay namin sa inyong lahat. Doon lang sa mga taong deserve. Ang tanong, deserve mo ba na makilala kami at kilalanin ka din namin on a deeper level? Pag o-open cam nga lang sa Zoom, di mo magawa, paano ka pa namin makilala? Paano kami magiging open sa'yo? Sa buhay namin, sa everyday namin na ginagawa, sa habits namin. Nagigets nyo ba? Kaya ako, pag may successful na tao or mentor, kinikilala ko talaga, guys. Kinikilala ko talaga ng malala. Gusto ko lagi ko nakakasama. Para nakikita ko kung ano yung ginagawa niya. Paano siya magsalita, paano siya mag-close ng deal, paano siya magbenta ng produkto, 'di ba? To the point na ano kaya yung toothpaste nitong tao na to. Ganun level of curiosity talaga. Yung sabon kaya niya panligo, ano kaya, Kojic kaya, yung Omni kaya, o yung Nature's Own. Yung ganung level ng curiosity, kasi nga gusto mong malaman ano yung ginagawa, bakit ba ang successful eh. Pagkagising kaya nito nila GM sa umaga, ano kaya yung ginagawa nila GM Luis, nila GM Cristel, ano kaya yung ginagawa nila sa umaga? For your information, nag-cellphone ako kaagad sa umaga. Yan talaga. Kasi minsan nagigising ako sa tawag na eh. So, syempre, yun yung una kong gagawin. Pero ang tanong, parehas ba tayo na pagising ko sa umaga, customer agad, kliyente at mga kagrupo ko yung inaatupag ko, mag-reply sa kanila, o pagising mo sa umaga, scroll ka kaagad sa TikTok? Wala lang, kasi tatamad pa ako maligo, pumasok sa work eh. Wala lang, scroll lang muna ako dito, hanap muna ako ng mga viral dance choreography na pwede kong magawa. Doon pa lang magkaiba na tayo. 'Di ba? Pagising mo pa lang sa umaga, ano bang iniinom mo? Baka Nescafe, ako iniinom ko barley. Doon pa lang magkaiba na tayo, malayo. Ikaw iniinom mo produkto ng iba, hindi produkto natin. So malayong malayo sa mga simpleng bagay lang na 'yun. Nagigets po ba? Wait nga, hindi ko makita yung mga chat nyo kasi baka mamaya may umaaway na sa akin. Sabihin, hindi naman ako agree sa'yo, GM. Meron ba? Sabihin nyo lang Kasi pag merong umaalma, pwede naman palit na tayo, ikaw na dito. Ikaw yung spotlight ko. Turuan, baka may matutunan ako sa'yo, turuan mo ako. Willing naman ako makinig kahit kanino. 'Di ba? So, may differences kasi. Or may mga bagay lang. Meron kasi naman ganito. May mga wholesaler dropshipper na tayo na nag-e-effort naman talaga sa negosyo. At tandaan nyo guys, sa lahat na nag-e-effort sa negosyo, nakikita namin yun. Sabi ko nga sa inyo, sa Kaizen, hindi ako, tough
ko. Alam mo, importante lang wag ka titigil. Tsaka, ano lang, feeling ko, dagdagan mo pa yung mga bagay na ginagawa mo na connected sa business natin. Focus ka lang. Okay? Mas mag-focus ka lang. And next is greed mindset. When you say greed mindset, ano ba yung nakalagay dyan sa photo? Puro pera. Puro pera pala. Greed mindset. Ito po ay bagay na bagay, lalo na dun sa mga nag-uumpisa pa lang. Okay? Disclaimer lang baka may mga hindi agad pa nakaka-attend ng marketing plan natin at hindi maintindihan yung ganitong klase ng training, kailangan nyo umattend ng marketing plan. Okay, paturo kayo sa coach nyo, alamin nyo yung schedule. Ito yung ang tingin sa mga na-invite nila is puro 1.5, 1.5, 1.5, puro 4K, mag-direct ako. Cash is king ngayon, international 6K, local 4K. Tingin nyo sa tao, puro pera. Magdidirect ako ngayon kasi ganito, ganito, ganyan, cash is king. Paano hindi cash is king? Tigil ka na. Pag cash is king lang, pag may promo lang, tsaka hahataw. Guys, may promo o wala, dapat hataw mo, tuloy-tuloy. Yung focus mo sa business, tuloy-tuloy. Ang dami ko kasing kilalang ganyan eh. Next time na lang, pag cash is king na ako hahataw, GM, wait lang. Busy pa kasi sa work eh. Dami kong kinamusta kanina, tinatanong ko, kamusta work mo? Ganyan, mga nasa abroad. Sabi, medyo occupied po ako sa work, ganyan, ganyan. 'Di ba? Iba't iba ng sagot eh. Pero kasi, guys, ba't naman nagagawa ng iba? Yun kasi lagi yun, ba naman yung iba nasa abroad din nagagawa naman nila? Ba't naman ang laki ng income weekly, natatalo pa yung income nila as OFW? Ba't ikaw, parehas lang din naman kayo, iisa yung work pero maisabay? The reason why we are here sa JC and House of Franchise is to earn money. Okay? Klaro tayo dyan The reason why we are here is to earn money. Tandaan mo, hindi po masama ang pera. Magiging masama lang yan kapag sa mali mo gagamitin. Okay? Kaya nga, anong reminder lagi ni Boss Jonathan Socha at ni Boss Carlito Makadangdang? Layuan mo yung mga taong may bisyo. Layuan mo yung mga taong nagsusugal. Hindi yan sa akin nanggaling Nanggaling yan dun sa mga may-ari ng kumpanya natin ng mga bilyonaryo. Sabi nga nila, layuan mo yung mga umuutang sa'yo. Sabi niya, promise. Sabi niya, wag kayong magpapautang. Sabi niya, alam ko naman na mga mababait kayo, pero wag muna kayong magpautang. Ayusin natin Sabi niya kasi, for once, guys, sabi ni Boss Carl, unahin mo naman sarili mo. 'Di ba? Kung hindi ka man magpapautang dyan sa nangungutang sa'yo, makakagawa pa rin naman yan ng ibang paraan Makakahanap yan ng iba pang uutangan. Nagigets nyo? Huwag ka daw magpapautang kahit ngayong taon lang. I-priority mo daw muna yung sarili mo at yung negosyo mo. Kasi again, i-remind kita, yung nangungutang sa'yo, promise, kahit di mo pa utangin yan, makakahanap yan ng ibang uutangan niya. So bakit na-feel mo na nagigilty ka? Hindi mo naman responsibilidad yan, lalo na kung hindi mo ka mag-anak. Personally, di ako nagpapautang talaga. Kasi dati oo, pero ngayon hindi na talaga. Nakakadala Alam mo yun, ang bilis mong magtiwala, pero pag andyan na, ikaw may kailangan, putik, ikaw pa mahihiya 'Di ba? Nagninegosyo tayo dito at higit sa lahat, wag niyo uutangan yung mga kasamahan niyo sa negosyo. Nagnenegosyo tayo dito. Tinuruan mo lang din ng yan, mali kapag pinautang mo. 'Di ba? At kayo naman, bawal po mangutang sa mga ka-community mo or mga ka-team mo. Sa coach mo, even to your downlines. Toxic yun hindi yun pwede dito sa community natin. Okay? Next, know-it-all mindset. Mr. and Miss Know-it-all. Grabe to, maganda to. Alam nyo, kada topic, kada mindset, malalim na usapan malalim na usapin. Pero syempre, hindi naman tayo pwedeng humaba masyado dahil gabi na, 'di ba? Yung iba dito gusto na matulog 'di ba? Know-it-all mindset. Ito naman po usually ang problem ng mga dropshipper at wholesaler na medyo matagal na sa ating company. 'Di ba? Yung mga medyo ilang years na sila, 'di ba? May training, sasabihin nila, "May training ba?"
Nag-send na si coach ng link sa sa Zoom, ay nag-send na ng Zoom link sa group chat. Naku, alam ko na yan. Sino speaker? GM Cristel, GM Luis, GM Leonard, TL Crisel. Alam ko na yan, narinig ko na yan. Pang ilang beses ko na umattend dyan. Paulit-ulit. Tandaan mo, kailangan mo dito, continuous ang pag-aaral mo. Alam ko madami po dito, mga top performers, etc. Dito dito sa community na to, ng LA Kaizen, maraming nagta-top performer dito, car achiever, qualifier, ambassador circle, madami. But until now, nag-aaral pa din. Yun kasi yung tawag doon, humility. Humility. Grounded. Ba't may napapajam? Nagigets nyo ba? Minsan nagtataka ako guys. Nagtataka talaga ako. May training. Unti ng tao. Unti na pumapasok sa Zoom. Tapos, ang unti na nga lang, yung nasa training pa yung nasa loob yung mga kumikita pa ng malaki. Sabi ko, nasan yung mga baguhan natin? Ba't di umattend? Alam na kaya nila yung business? Parang ako pa yung nag-worry na hala, ba't di sila umattend? Paano sila kikita? Ano yung game plan nila for the week? Hindi nila alam yung gagawin nila eh. Wala sila sa training. Paano yun? Ang mga uma-attend pa na masipag, lalo na yung mga nagpupunta sa office, centering na mga nasa event, grabe yung mga top performer pa, yung malalaki kumita. Sabi ko, no wonder. Kaya malalaki ang income ng mga to at tuloy-tuloy na marami na-achieve kasi ganito ang mindset na meron sila. At dapat ganun din ako. Ginaya ko lang, literal. Sabi ko, dapat ganun din ako. Kasi sila na nga itong malalaki ang kinikita, sila pa yung always present. Dapat pala ganun. Alam mo, kung hindi rin pinakita sa akin ng tatay ko yon at hindi ko rin nakita yon sa mga top performer na nilook up ko noon, hindi rin malalagay sa sistema ko. Nagigets nyo ba? Kaya kailangan you always involve yourself. Lalo na kung malayo ka sa amin. Tamang attend ka lang ng Zoom dyan, marami kang matututunan. Kahit personal tayong hindi nagkikita. Okay? So, next is low self-esteem mindset. 'Di ba? Yan nga, tingnan mo yung picture, ang ganda ng picture eh. Nakalagay I can't. I can't. Pero kinuha niya yung gunting, gugupitin niya para yung I can't, I can na. 'Di ba? Pwede namang I can eh, bakit I can't? This is a people's business. Hindi lang tayo product-based. This is a people's business. Kung mahiyain ka, hindi yan makakatulong sa'yo. Sabi nga nila, kung mahiyain ka, hanap ka din na kagaya mo na mahiyain. Tsaka bago mo sabihin na you can't, subukan mo muna. Subukan mo muna multiple times. Para sabihin ko sa inyo, noong time na nagsisimula ako sa TikTok, nag-upload ako ng isang video. Food cart yun na video. Hindi nyo na mahanap yun sa TikTok ko ngayon kasi nasa lumang TikTok ko yun na ban, na-delete. May in-upload ako na video. Kasi nung time na yun, ewan ko ba, mahilig lang talaga ako mag-take photos, mag-take ng mga videos, ganyan, using my iPhone, cellphone. So sabi ko nun, why not? Parang nag-TikTok ako nung time na yun. Sabi ko, wala akong nakikita na creator na pinopost about House of Franchise JC. Wala talaga. More on yung mga tao that time, puro mga picture lang yung pinopost, puro flex, sports car. Sabi ko, pag nakakita ako ng ganito, mukhang scam eh. So hindi ko na to gagayahin. 'Di ba? Kasi ang daming mapagpanggap sa social media. Ang tingin ko sa kanila, yung mga sports car, nagpapa-picture lang yung mga yan, hindi naman yung totoo. Baka nirentahan lang nila yan. Negative talaga ako dati guys, sobra saksakan. Pero sabi ko na lang, ano kaya yung makikita ng mga tao na totoo tong ginagawa kong negosyo. That's the time na paisip ako na sa TikTok wala talaga akong nakikita na nag-show making nung time na yon. Sabi ko, punta ako ng office, mag-isa lang ako guys. Video ko dun sa food cart. Tapos may dala akong tripod nun. Set up ko lang sa gilid. Tapos wala, kumakain lang ako noodle house, ganyan. Kunyari, galagay ako ng sauce. Try ko hanapin yung video na yun, papakita ko sa inyo. Wala, di ako nagsasalita sa video. Video lang yon, tas meron lang sound, instrumental na sound. Tapos meron lang akong mga subtitle na binabasa nung parang basta parang may nagbabasa nung subtitle, background.
in-upload ko siya. In-upload ko. Sabi ko, ako pa yung, puring-puri ko pa yung sarili ko. Sabi ko, grabe, ang ganda ng video na to. Ang ganda ng pagkagawa ko, pagka-edit ko. Very informative. Good news, natulog ako kinabukasan. Yung views, 2 lang. Tapos, ulit, the other day, 5 na yung views. Pero di ako pinanghinaan ng loob. Sabi ko, wala din naman akong ginagawa sa bahay. Punta na lang ulit ako ng office. Punta ulit ako ng office. Diba? Ang ganda sa office eh. Video ko doon, mga frozen product. Ay, kaka-deliver lang sa office ng mga truck natin ng Siomai King, galing komisari. Pinibidyohan ko yun. Tapos sabihin ko, kuya, pa-video ko. Pera mo ko, kunyari, ganyan-ganyan, papang content ko lang. Ganun yung mga naging content ko. Tapos walang pumapansin, pero upload ako ng upload. Once in a while. Hindi pa everyday yon. Once in a while lang yon. Upload ako ng upload. Siguro mga twice a week, once a week lang, ganun. Hindi ako consistent. Hindi ako consistent sa ginagawa ko. Pero, alam ko na kung ano yung gusto ko. Okay? Pero that time kasi dahil wala pang pumapansin sa akin, wala pang bumibili sa akin, medyo, alam mo yun, inconsistent ako talaga. May mga pumapasok guys, so papasukan nyo, waiting room. So ngayon, ang nangyari, tuloy-tuloy lang ako, upload lang, lagi ako nasa office para lang mag-content. Pero walang naniwala sa akin, ni walang naghaw sa mga post ko na yun. May naghaw man, hindi naman din ako pinansin, hindi naman din ako nire-replyan. But, after 6 months, you know what? Yung in-upload ko na unang video sa TikTok na yon, na kumakain lang naman ako ng noodle house. At hindi ako nagsasalita, kumakain lang ako literal. Tapos meron ako mga text on screen. After 6 months, nag-viral siya. Nagising na lang ako one morning, ang dami ng notification ko sa TikTok. Ang dami ng naghaw. Hindi ako nag-ads, hindi ako marunong mag-ads. Literal, in-upload ko lang yon. Tinaniman ko lang yung TikTok ko. So ngayon, nagkaka-idea ka na. Wala man pumapansin sa mga post mo, wala man bumibili, taniman mo lang ng taniman yung mga social media mo. Magugulat ka na lang din. Pagising mo, again hindi agad-agad yun. Siguro pag ikaw yun, baka 1 linggo pa lang, quit ka na, sabihin, hindi talaga to para sa akin eh, walang bumibili. 2 months na, hindi talaga to para sa akin, wala na talaga. Hindi na kaya, hindi na kayang, hindi na ako, hindi na kayang ma-motivate ng coach ko. Ako na mismo magkukwit kasi wala nang bumibili sa akin eh, wala nang pumapansin sa akin. Akala ko pa naman viral tong negosyo na to, tsaka yung mga product madali ibenta, walang pumapansin sa akin. Guys, 6 months ako inabot ha, re-remind lang kita. 6 months bago may nag-viral sa akin na video. Ito malala. Yung matagal kong pinapanalangin talaga, sabi ko, Lord, eto na yun. Eto na talaga yun. Viral na ako. Yes! Sabi ko, magta-top 500 na ako. Malaki na nakikitain ko. Good news! Ang daming how talaga. Sobrang dami. How. Lahat yun, nai-spam na ako. Message niyo ako sa Facebook o message sa Facebook, message sa Facebook, message sa Facebook. Tapos, ang maganda, ang dami din nag-message sa Facebook ko. Sobrang dami talaga. Mag-isa pa lang ako noon. Syempre, hindi ko pa alam. First time nangyari eh. Biglang ang dami kong inquiries eh. Pero tuwan-tuwa talaga ako guys. Napudpud ng daliri ko talaga. Kaka-chat, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Akala ko yun na. Hindi agad binigay sa akin. Sabihin na natin na meron akong 5 una na kinausap, Zoom ko. Lahat tapon, wala. Walang pera. Next time na lang, Miss Cristel. Wala akong pera ngayon, next time na lang. Thank you for the ang dami puro ganun eh. Thank you for the time. Na-appreciate po namin, maganda po yung business, pero maybe not this time. Kausapin ko muna asawa ko po. Kausapin ko muna nanay ko. Kausapin ko muna yung girlfriend ko po. Kasi dalawa po kami magde-decide eh. Siya po yung may pera eh. Alam mo yun, puro ganun. Tas ako naman, dahil bago lang ako nun, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko alam paano ko sila ima-mindset na, ay ganun po ba? Kasi ngayon lahat ng dahilan mo kaya ko nang sagutin eh. Ay tatanong mo sa asawa mo, alam ko na may script na ako dyan. Ending mapapa-avail pa rin natin. Ay wala kang pera, ay may solusyon ako dyan. Dati hindi eh. Pag sinabi sa akin wala akong pera, ay ang sagot ko, ay sige po, thank you po. At least po na-share ko po sa inyo yung opportunity po nung business po. Tawagan nyo na lang po ako kapag willing na po kayo mag-start. Good news, wala naman tumawag. Hanggang sa nakasampu na ako, wala pa rin akong pay-in. 15, wala pa rin. 20, wala. 30, wala. 40, wala. 50, wala. Pero nung ika-51, yung pang 51 na tao,
na kinausap ko at nilatag ako ng business, yun yung unang nagtiwala sa akin. Nagbayad, 17,888. Sabi ko talaga noon, maiyak-iyak talaga ako, guys. Kasi parang, alam mo yon, lahat ng hirap ko at lahat ng rejection, sabi ko, grabe, naabot pala sa point na talaga may magtitiwala sa'yo. And wala akong pinrami sa sarili ko, kundi sabi ko na, dahil ikaw yung unang tao nagtiwala sa akin, tuturo ko sa'yo lahat ng alam ko. Yung talagang nanggigigil ka na kumita siya agad. Kasi nagtiwala nga sa'yo eh, gets ba? Pero good news, yung unang tao na nagtiwala sa akin na yun, wala na siya ngayon, inactive na siya. Parang nag-abroad siya. As in, pero alam mo, alam nyo ba't di ako makapaniwala nung pang 51 na kinausap ko, nag-avail? Kasi alam mo ko nung mindset ko nun. At tinuro sa akin ng coach ko, si Justin Chan. Hindi ko makakalimutan. Kaya ngayon, kahit tumaharap ako sa stage at wala na siya sa JC, binabanggit ko pa rin from time to time yung pangalan niya. Kasi siya yung nagturo sa akin na, Cristel, sabi niya sa akin nung nagsimula ako. Bata lang ako nun eh. Top 1 siya ng company before natin. Top 1, Justin Chan. Sabi niya sa akin nun, Cristel, kasi mag-quit na ako nun, ayoko na eh. Sabi ko, trabaho na lang ako. Isa siya sa mga nagme-mentor sa akin, both sa father ko at sa Big Four. Sabi niya, Cristel, yung rejection, normal yan. Naalala ko, naka-GTR si Upline Justin siya nun. Normal yan. Na-experience din namin yan. Ang kailangan mo lang gawin, tuloy ka lang. Sabi ko, nakarami na po ako eh. Ano pa po bang gagawin ko? Kung ano naman po yung tinuturo niyong approach. Tsaka sasabihin, may script naman po, ginagawa ko naman. Pero bakit, kayo po, ang galing nyo. Ako, sa tingin ko, okay naman po yung way ko, pero wala pa rin po. Hindi pa rin po niniwala sa akin yung mga tao or ang dami pong rason. Wala po talaga. Sabi niya siya sa akin, simple lang ng tip niya. Sobrang simple. Gusto nyo? Turo ko din sa inyo yung tip na hanggang ngayon dinadala ko. Ang tip niya lang sa akin nun, sabi niya, Cristel, pag ikaw hindi, Cristel, pag ikaw naka 100 rejection ka na, yan na yun. Makukuha mo na yan. Payaman ka na. Sabi ko, hindi ako walang violent reaction from me. Parang tinignan ko lang siya nun. Tapos gumagano, tumatango-tango lang siya. Oo, sabi niya, oo, maniwala ka lang. Bilangin mo. Basta pag naka-100 ka na, yan na yun. Bibigay na sa'yo yan. So yun yung ginagawa ko everyday. Kumakausap ako. Alam mo yung mindset ko na baliktad. Sabi ko, sana i-reject ako nito. I-reject sana ako ng kausap ko. Wala akong pakialam para akong na 10 man kausapin ko, lahat sila mag-no sa akin, lahat sila hindi bumili ng produkto, okay lang. Kasi I'm after the number na mag-100 na. Kasi sabi ng mentor ko, pag naka-100 na ako, yun na yun, makukuha ko na yun. Pero good news binigay sa akin ni Lord pang 51. Kalahati lang. Eh kung napagod ako nung kumakausap ako nung 5, wala na ako ngayon dito, wala akong 24 million. Kung napagod ako nung 10, pang 20, pang 30, wala ako ngayon. Tas ikaw, ayaw mo pa din sumubok? Ayaw mo pa din bigyan ng time? Wait lang, basahin ko muna yung chat. Hinga lang ako. Real talk yan, guys. May hugot talaga ako kasi yan talaga yung nangyari. Nandyan pa ba kayo? Are you too stunned to speak? Are you too stunned to type your reaction? Grabe ang kilig ng unang direct. Sobra. Ano daw? Ganyan din po, everyday rejection, immune na. Guys, pinagpapasalamat yung rejection. Promise ako, nakatingin ako sa pang 100. Pero si Lord, ibinigay na sa akin nung pang 51 ko. Tapos sabi ko lang sa sarili ko nun, nagawa ko na, kaya ko ulit to gawin. May tao na nagtiwala sa akin eh. Meron ulit magtitiwala sa akin. May tao na nabumili sa akin nung siomay nung barley, nung product. Kaya ko ulit magbenta. Ganun. Alam mo kung bakit ang daming natapon along the way? Natapon yung 50? It's because hindi ko pa alam paano i-handle. Kaya ikaw, relax ka lang. Sabi nga nila, 'di ba, nung mga OG natin. Ano 'yon? Meron silang term na huwag kang magmadali pero bilisan mo.
Sino nakarinig na nun? Na-advisean na kayo ng mga ganon? Nung mga ano natin, mga top performer natin ng mga medyo may edad na. Grabe sila mag-advise no? Sabi nila, may nag-advise sa akin, sabi niya, Cristel, huwag mong bilis, ano ulit yung sinabi ko? Nalimutan ko na tuloy, nalilito kasi ako eh. Huwag ka magmadali, pero bilisan mo. Sabi ko, ha? Ano yun? Paano yun? First time ko narinig yun Sabi ko, paano huwag magmadali, pero bilisan? O ngayon, kasi sa inyo, ako na nagsasabi sa inyo, di ba? Dati ako lang sinasabihan. So guys, ibig sabihin lang, sa bawat rejection, may matututunan ka. 50 times ako na-reject nun. 50 learnings ang nagain ko. 50 na bagong pamamaraan at 50 na bagong approach ang natutunan ko. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, hindi ibibigay ni Lord kapag hindi mo kayang i-handle. Tignan mo ako, binigyan ng 50. Hindi ko alam paano i-handle. Wala, tapon. Okay lang, ganun talaga. Ang importante, di ako tumigil. Yes. Sabi dito ni Joseph, magdali pero bilisan mo. You fail. That is your first attempt in learning. Yes, yun yung meaning ng fail. F-A-I-L. First for F, tapos first attempt in learning, F-A-I-L. Don't rush things but do not settle for less. 'Di ba? Yun yung history, guys, ng pagte-TikTok ko. And tuloy-tuloy na siya. Nagtuloy-tuloy na siya, guys. Yun na yun. Yun na yung story ng ano natin, TikTok journey natin. Tapos dumabot pa sa point na delete yung TikTok ko. Pagising ko isang umaga, may notification na deleted, permanently banned na yung TikTok ko na may 300 followers. Baka pag ikaw yun, maglupasay ka. Kasi hindi naman ako nag-a-ads eh. Organic ako guys eh, hindi ako nag-a-ads. Kung ikaw yun, siguro, iyak-iyak ka talaga mga isang linggo. Kasi doon ko kumukuha sa TikTok Tapos biglang pagising mo, permanently ban ka na. Alam mo, ginawa ako noon. Nagpanik ako nung nakita ko. Kakagising ko lang panik ako. May iyak na ako pero hindi ko na iniyak. Umupo lang ako. Pinrocess ko lang sa sarili ko na wala na akong TikTok. Anong gagawin ko? Ganon agad. Hindi na yung, hala, paano ba to? Permanently ban na nga, wala na ako magagawa. Hindi na siya mababalik. May mga bagay na kahit gustuhin mong bumalik sa'yo, hindi na babalik. Permanently. Ugot yun So yun yung nangyari sa TikTok ko. Pero, imbis na umiyak ako, magdrama ako, sa hindi na babalik, huminga na lang ako ng malalim. Lord, ano yung message mo sa akin? Ganun. Lord, ano pong message mo sa akin? Masyado na po ba akong kampante, Lord? Kailangan ko po bang gumawa ng iba pang bagay, hindi lang TikTok? Kaya niyo po ba inalaw na maban yung account ko? Tapos wala, gumawa lang ulit ako ng panibago. Nag-start ako from scratch. Gumawa ulit ako ng mga videos, everything. Ibig ko sabihin, tuloy ang buhay, tuloy ang negosyo. Hindi rason na na-delete yung TikTok ko, tigil ang negosyo ko, tuloy ang negosyo. Kasi pag hindi ako tumuloy, maiiwan ako at ayokong maiwan. Pares kami ni GM Luis na, pati si Crisel, competitive. And we live with it every day. Yung pagiging competitive namin, imbis na sa katoksika namin nilagay namin sa negosyo, kaya nandito kami kung nasan kami ngayon. Milyon-milyon ang kinikita na. At ang maganda doon, hindi namin sinusolo. Dinadamay ka. Gets? Follower mindset. Moving forward, tumagal ako doon Follower mindset. Ito maganda to. Walang masama sa pagiging follower kasi lahat po ng naging leader naging follower muna. Kagaya ng lahat. Lahat naman. Even Boss Joe and Boss Carl. Ang sa akin lang po, wag naman from the start hanggang tumanda ka na, follower ka pa din. Ibig ko sabihin yung setting is dito sa negosyo natin. Sa umpisa, be a good follower, pero kailangan, eventually, dumating na ang time na ikaw naman. Sa'yo naman may magfa-follow. 'Di ba? Sino ba dito yung gusto laging nagfa-follow? Wala kang growth dyan. Lagi kang follow. 'Di ba? Dadating ang time you need to stand up on your own. Ikaw naman yung magtuturo. Sila naman ang makikinig sa'yo. 'Di ba? Kung dati ikaw yung student, dadating ang time, dahil marami ka na natutunan,
na-apply mo sa buhay mo at naiayos ang buhay mo, hindi mo i-gatekeep yun. But rather, magturo ka din sa ibang tao. Ganun naman, di ba? Ay, kaya nga mahal ko tong negosyo na to eh. Kaya nga minamahal namin yung negosyo na to, guys. Hindi lang siya kikita ka. May power ka talagang bumago ng buhay. Di ba? Sobrang ganda ng negosyo na to. Kahit, kunyari, bigyan ako ng chance na sa buhay, kung ano mang piliin kong profession, magiging successful ako. Kunyari, may ganun na deal. Crystal, sabihin sa'yo ni Lord, Crystal, bibigyan kita ng chance. Mamili ka kahit anong profession. Gagawin kitang successful sa field na yon. Anong gusto mo? Hindi ko pipiliin maging doktor, engineer, hindi. Lawyer, hindi. Hindi ko pipiliin na maging politician. Although, alam nyo ba, pangarap kong maging politician? Sino nakakaalam nun? Kung alam mo yon, imalalim na napag-usapan natin sa buhay. Bala ko kasi yun, guys eh. Gusto ko maging politician. Bakit dumating ako sa point na gusto ko maging politician? Actually, it's not politician, public servant. I wanna be a public servant someday because itong negosyo na to yung nagpa-realize sa akin ng pagtulong sa ibang tao nang walang kapalit. You have your pure heart lang, pure heart, pure intention, pure vision. And ang sarap kapag yung purpose mo nahanap mo sa isang bagay. Dito ko nahanap eh. 'Di ba? Ang sarap kaya. Tumutulong ka. Dami mo natutulungan, nag-thank you sa'yo, nakikita mo nakakapag-provide na sila sa family nila, naita-travel na nila yung family nila, naililibre na nila yung mga magulang nila. 'Di ba? Tututunan ba kayo? Inom lang ako. May natututunan ba kayo? Remind lang kita. Hindi araw-araw matuturuan ka ng isang bata na kumita ng 24 million in 2 years and 3 months. So sana may natututunan ka at hindi ka natutulog. So, positive mindset. Pag-usapan natin to, dreamer mindset. Okay. If you will observe, most successful people are dreamers. Nabubulol ako. Most successful people are dreamers. Lahat naman, di ba? Kahit naman bata, tanungin mo, anong pangarap mo paglaki mo? Di ba sasagot sa'yo? Ngayon, pag bata ka, punong-puno ka ng pangarap. Pag tinanong mo yung bata, anong gusto mo paglaki mo? Gusto po pulis, manghuhuli po ako ng mga kriminal. Ako po, gusto ko pong maging doktor kasi po gusto ko pong tumulong sa mga may sakit. O, siguro nung bata ka, gusto ko pong maging teacher para magtuturo po ako sa ng mga bata sa school. 'Di ba? Gusto ko pong maging cabin crew kasi gusto ko pong malibot ang buong mundo. 'Di ba? Pag yung bata tatanungin mo, ang sarap pakinggan eh. Full of hope, full of dreams. Pero tanungin mo yung matanda ngayon, may pangarap ka pa ba sa buhay? 'Di ba? Habang tumatanda ka, yung pangarap mo nababawasan, nagfi-fade. Kasi bakit? Nag-sink in yung reality. Ano ko, hindi ko na pala kayang magdoktor kasi wala naman kaming budget pampaaral sa akin. 'Di ba? So, yun yung masakit kapag tinamaan na ng reality. But, when we talk about dreams, sabihin ko sa'yo, small dreams is equals to small future. Big dreams is to big future. Ito matindi. Ito masaklap. No dreams, no future. Alin ka dun? Small dreams, small future? Big dreams, big future? O nandoon ka na sa no dreams, no future? May pangarap pa ba kayo? May pangarap pa kayo, guys? Pag-usapan natin yung pangarap nyo at pangarap ko. Siyempre, di ko lalahatin. Sabi kasi nila na, di ba, sino dito naka-experience na mag-birthday?
Na pag ano, 'di ba, birthday, happy birthday, may hawak na cake, 'di ba? 'Di ba ipe-pressure ka nilang ano, mag-wish, oh mag-wish ka na. Kasi blow mo na yung cake mo. Tapos tatanungin ka pa, anong wish mo? Anong wish mo? Tapos sasabihin mo, hindi, gaganon ka, 'di ba? Tapos iboblow mo yung cake. Dati ganun din ako. Kasi secret. Ayoko bang malaman nila? Baka di magkatotoo. Mali pala yun. Mali pala yung ganong mindset, guys. Alam mo bakit? Kapag may wish ka daw, lalo na birthday mo, di ba? Sisindi ka ng kandila. Dapat gawin nyo to, ha. Sa akin nyo to natutunan. Huwag mo daw sasarilihin yung wish mo. Kasi kunyari, sabihin mo doon, ang wish ko sana next birthday ko may kotse na ako. Kailangan mo siya i-declare. Yes, kay Lord, sa mga kasama mo at sa universe because it will radiate it. Ibabalik sa'yo yan eh. Ibabato sa'yo pabalik. Tsaka the moment na dineclare mo, wala nang atrasan. Mayabang ka, di ba? Wala nang atrasan. Kailangan mangyari na yun. Kasi nasabi mo na eh. At least yung pagiging mayabang mo, may kapupuntahan. Nagigets nyo ba? Kaya ako, pag may nagtatanong, ano yung gusto mo pang makuha, ano pa yung gusto mong mangyari, sinishare ko din talaga. Sinishare ko din talaga. So ako, ang goal ko, hindi lang dream goal talaga. Yung action ano ko, action board na nga ang tawag hindi na nga dream board alam niyo ba yun? Nagbabago na yung mga terminologies ngayon. Kung dati ang tawag vision board, dream board, ngayon hindi na. Ang tawag na action board. Kasi bakit? Kung pangarap lang yan, hanggang pangarap lang yan, kailangan aksyonan mo. Kaya action board na yung tawag. Yun na ipapa-implement ko, guys. So sa lahat ng mga magka-camp tomorrow, hala, nung dito pa ba kayo? Yung mga magka-camp bukas? Matulog na kayo. Mapuyat kayo niyan. Lulugo-lugo kayo mamaya sa camp. Matulog na kayo. Yung mga magka-camp pwede na matulog. Pero syempre, sarap makinig kay GM eh. 'Di ba? Hindi ko naman ito ituturo sa camp eh. Iba yung tuturo ko bukas. Matulog na kayo. Tobias, Rio. Matulog na. Maricar Yoshihide, matulog na. Magbabarley daw sila. Sige, inom kayo ng barley ha. Damihan nyo. Lahat ng flavor ha. Inumin nyo. Kung ako sa inyo. Anyway, mamaya na yon. Guys, sinasabi ko lang, mangarap kayo. Kagaya ko, bigyan ko kayo ng dream ko at goal ko. Bago matapos yung taon, gusto ko may 30 million income ako. 24 million pa lang ako ngayon. Mukha bang mahirap? Oo, pero di ako natatakot. Dinideclare ko lang. Si Coach Luis, ano yung goal mo? Share mo naman sa kanila isang goal mo. Sa akin yun eh. 30 million income before 2025 ends. Ikaw, magkano income na sa'yo? Income na lang, oh. Magkano? 16, at least 16 million. Ilan ka ba ngayon? 10. 6. Paras tayo. Paras kami guys. Nag-aim kami kumita ng 6 million within ilang buwan na lang ba bago matapos yung taon. 'Di ba? Kung isipin mo, sure ba yun? Hindi. Walang kasiguraduhan yun. Pero we will do whatever it takes. Patay kung patay. Para lang makuha yung 6 million na yun. At hindi lang yun. Minimum yun. Di ba? GM Luis? Minimum yun. Competitive kami parehas. Kaya dumikit kayo sa mga competitive. Alam ko nga si GM Luis, nakapag-close ng diamond account ngayon. No? Kinumpute ko kaagad kanina. May 125K siya kaagad sa Tuesday. Wala pang sales match yun. Ewan ko, baka international pala yun. So, ang compute ko lang, 4K. Gets? Kaya guys, piliin nyo yung mga nakakasama nyo. Bakit sinasamahan mo, ewan, hindi man na alam yung negosyo na to, huwag ka didikit. Dreamer mindset, ibig sabihin, ang ating kilos ay depende sa ating pangarap. Yung kilos natin, magdidepende yan, anong klaseng pangarap ba meron tayo. So, never stop dreaming. Henry C., kilala nyo? Siyempre, kilala nyo yan. Henry C., may-ari ng SM, may-ari ng bangko, real estate, SMDC. Alam niyo po ba yung sikreto niya? Si Henry C., dahil kilala nyo, di ba, multi-billionaryo. Pati ang kanya, di na maghihirap eh. Sana all, di ba? Kami, swerte na yung mga magiging next generation. Buti na. Ako, second generation na ako, guys. Kasi yung tito ko nandito sa business na to, Eric Santos, Mel Santos, tatay ko, OG Santos, Becky Santos, mga uncle ko, auntie ko, nanay ko, Lydia Santos.
yan yung first generation ng JC sa family ko. Ako, second generation ako. Tsaka yung mga pinsan ko na mga inactive naman. Na wala nang ibang sinabi sa akin yung mga uncle ko na, uy, yung pinsan mo naman, gusto pa mag-abroad, hindi na lang humato JC. Sabi ko talaga sa kanila, tita, wala akong magagawa dyan. Kasi ang pagyaman, hindi yan pinipilit. Ganun lang ako sumagot, nonchalant lang. Kasi nga, hindi mo naman pwede talaga ipilit eh. Kung gusto niya muna mahirapan abroad, at kung sa abroad niya makukuha yung realization na pwede naman kumita sa Pilipinas, hayaan mong gawin niya yun, mag-abroad siya. Pag nahirapan yan, uuwi din yan dito, mag-JC din yan. Pero, sinayang niya yung time, yung oras, yun ang nasayang. Mag-JC din naman pala eh. Nag-abroad pa. Diba? Nangyari po yan doon sa isang pihan eh. 2 years contract niya sa Kuwait teacher. Yun, umuwi dito, nag-JC na ulit. Sabi niya, grabe, Tel. Mas matanda sa akin eh, pinsan ko. Sabi niya, grabe, Tel, dati kasabay lang tayo sa sa JC. Anong ginagawa mo? Paano ka paano ka kumita ng ganun? Anong ginawa mo? Eh, partida, nung nagsimula kami sa JC, siya pa mas malakas bumenta sa akin. Ang dami niyang reseller, ang galing niya sa retail. Ako, hindi lang ako nag-focus sa retail. Focus ako sa pagbibuild ng network at tao. Mas long term pala yun. GM Luis, GM Leonard. 'Di ba? Tas on the side, nagre-retail ako. Yun pala yun. Kaya kung ako sa inyo guys, magpalaki kayo ng community. Kailangan dito sa negosyo natin, simple lang. Hanap ka ng taong tututukan mo at tuturuan mo din. Hanap ka ng taong ibibuild din natin. Papagandahin natin yung income, yung buhay, yun lang. Ganun lang kasimple. Tanungin mo yung mga kasamahan mo, kaibigan mo, ayaw ba nila ng ganun? For sure naman lahat ng tao gusto eh. 'Di ba? O ngayon, si Henry C, sobrang yaman, ang daming negosyo, 'di ba? Pero ang dream niya na is makatulong din sa maraming tao. 'Di ba? Different setting lang. Tingnan mo SM, ilang empleyado ng SM? Super dami, 'di ba? Sales lady pa lang, sobrang dami na. Ibig lang sabihin nun, ang dami niya nang natutulungan na tao. Pero mali, kasi yung mga tao, empleyado eh. Fix yung sahod eh. Kinsenas katapusan, minimum. Eh tayo dito, Boss Joe and Boss Carl na lang eh. Sila yung parang Henry C dito eh. Ang malala, yung magiging income mo weekly, sa'yo nakadepende. Gaano kalaki mo gusto, trabahuhin mo. 'Di ba? Walang limit. So kung ikaw compare mo again dito sa negosyo natin, kung ikaw, for example, na-hit mo na mag-top performer, part ka na ng Ambassador Millionaire Circle, your next dream is to help yung mga tao na nagtiwala sa'yo. Help also your downlines. Kasi ang pangarap mo is of course, gumanda din yung buhay ng team mo. Okay? Next. Wait, di ko mabasa. So ito, meron tayong tinatawag na fixed and growth mindset. Alin ka kaya dito? Okay? Compare natin yung dalawa. Kapag fixed mindset ang meron ka, ganito. Bakit may pumapasok pa? Okay. Kapag fixed mindset, ganito ka. Intelligent is static. Kapag growth mindset, intelligence can be developed. Pag fixed, you avoid challenges. Iniiwasan mo yung mga hassle. Pero if you have growth mindset, you embrace every challenges because you know na matututo ka sa bawat challenges and struggles mo. Fixed mindset, lagi mo sinasabi, it's too hard. Mahirap to. Hirap naman ito, hindi ko naman to kaya. Pero kapag growth mindset, I can train my brain. Sa pagninegosyo na to, 4 na taon ako dito. Tinanggal ko yung pagiging emotional ko. At some point, syempre, may mga pagkakataon na pipitik ka, mauubusan ka ng pasensya, magiging mainitin yung ulo mo, kasi tao lang din naman, 'di ba? May mga nangyayari din na hindi natin ina-expect paminsan-minsan. Pero kapag dumadating ako sa punto na 'yon, na parang sobrang unbearable na yung nararamdaman ko at sitwasyon ko ngayon, na parang unbearable na yung pain na na-experience ko, na itong pain na to, pakiramdam ko, ako lang yung ako lang nakakaramdam nito at hindi ako maiintindihan ng mga tao. Guys, I trained my mind at yung utak ko na mas
mas ano mas ano dapat yung utak, mas patibayin mo, mas malakas dapat kaysa sa puso at emosyon mo. Kasi pag pinas yung emosyon mo, yung puso mo, hindi ko naman sinasabi na mali, pero madadala ka kasi kaagad eh. So kailangan yung brain mo matibay talaga. Yan yung kailangan mong i-work out dito. Kasi pag kaya mo na i-train yung brain mo, maging strong ka na, kahit ano nang dumating sa'yo na problema, malalagpasan mo na siya. Develop mental toughness. Totoo yun talaga. Kasi dati mareklamo ko, maiyakin ako, promise sobra. Madamdamin ako, di lang ako pansinin ng coach ko. Parang pakiramdam ko, ano bang nagawa ko? May mali akong nagawa, mag-isolate na ako, lalayo na ako. Ganun ako before. So parang ang nangyayari, bumibigat lang din lalo, naapektuhan yung hataw ko, naapektuhan yung negosyo ko, ang ending, wala akong income. So sabi ko, mali eh. Naapektuhan na nga ako, wala pati bulsa ko naapektuhan din. So sabi ko, kung magiging ganito ako palagi, walang mangyayari sa akin. Kawawa ako. 'Di ba? Paano na lang kung may family ka na? Buti sana kung ikaw lang yung kawawa. Kawawa na din, pati family mo. Pati mga anak mo, damay na din sa'yo. Kasi emotional ka masyado eh. Next, fixed mindset. You expect reward without effort. Hindi ganun ba? You expect reward without effort. Kapag ang bagay madali mong nakukuha, madali mo din yan bibitawan. Pag ang bagay madali mong nakukuha, madali mo din yan kayang bitawan. Growth mindset. Effort is path to mastery. Hindi ka na kailangan explain. Fixed mindset, you ignore feedback. You ignore feedback. Ayaw mong tumanggap ng constructive criticism. You don't want to take accountability. Lagi kang playing safe. Ayaw mong may taong mag-correct sa'yo. Sino magko-correct sa'yo? Sino makakakita na may mali? Sino makakakita na may kailangan i-adjust? Guys, kinokorek ka kasi yung mga tao concerned sa'yo. Lalo na yung GM mo, lalo na yung coach mo. 'Di ba? Kasi pag pinabayaan ka niyan, ano mangyayari? Take accountability dapat kayo. Both ends. Growth, learn from feedbacks and adjust. Para ang buhay magaan. Magaan kang gumagalaw, wala kang iniisip, 'di ba? Maayos ka with your subordinates, maayos ka with your team. Fixed mindset. You are threatened by the success of others. Parang envy mindset. With growth, you are inspired by the success of others. Sobrang magkaiba, di ba? Ba't ka naman matithreaten sa success of others? Hindi mo naman kailangan ma-threaten. Di ba? Ngayon, business mindset. Business mindset, again, I want to remind you that JC and House of Franchise is your business. Hindi po ito negosyo lang ni Jonathan So at ni Carlito Makadangdang. This is your own business. Negosyo mo to. At kung negosyo ang pag-uusapan, umaga hanggang gabi dapat ginagawa mo. 'Di ba? May kakilala nga ako sari-sari store owner eh. Simula pagising niya hanggang gabi, kailangan nakatutok siya doon. Hindi siya pwedeng tatayo siya. Pwede siya tumayo, iihilang siya, pero kailangan nandoon siya. Kasi pag may bibili, hahanapin eh, asan yung tindera? Pag hindi nakita yung tindera, lilipat sa ibang tindahan. You need to take this very serious kung gusto mo talaga mag-prosper. Ang maganda, di ko naman sinabi sa'yo na parang maging sari-sari store ka. Hindi naman dito kailangan 24/7 ka nakatutok eh. Lalo na kung part-time mo lang ginagawa. 'Di ba? Pero na lang kung full-time ka. Kung full-time ka na dito, syempre, mas madami nang magiging responsibility ka. Ang pagpapayaman sa'yo, 'di ba? Paano ba sabihin to? Business mindset. Ganito. Ang magpapayaman sa'yo dito, sa negosyo na meron ka, is hindi ako. Hindi yung GM mo, hindi yung coach mo, hindi yung mga team leaders nyo. Ang magpapayaman sa'yo dito, hindi kami, kundi ikaw. Hindi si coach dapat ang laging nagpe-present. Ano ibig sabihin nun, ha? Hindi kami lagi ang magpe-present. Hindi si coach lagi ang mag-close ng deal para sa'yo, kundi ikaw.
Kailangan dito natututo tayo. 'Di ba? Kasi what is business if wala kang growth? Hindi ka ba nahihiya noon na kumikita ka pero wala kang natututunan? Hindi ka ba mahihiya noon na kumikita ka tapos wala kang ma-share na na-experience mo? Sa umpisa, we will guide you, of course. Pero kapag tumatagal ka na, ma-realize mo na ikaw talaga magpapayaman para sa sarili mo. Kumbaga, magiging guide mo lang kami. At tutulungan ka pa rin namin, syempre. Pero again, at the end of the day, ikaw pa din yan eh. Kasi ito tingnan mo gaano ko man namin kagustuhin i-monitor, hindi naman tayo magkasama sa isang bahay para makita ko yung galaw mo. Hindi naman kita pwedeng sitahin na, uy, tama na yung higa-higa mo, ganito na gawin mo. Hindi naman ganun eh. You do you. Alam mo yon, you do you. Sabihin mo nga sa chat box, you do you. 'Di ba? Hindi namin alam kasi nangyayari sa araw-araw nyo guys eh. Hindi namin alam sinong mga taong nakakasama nyo. Okay ba yung mga kasama mo? Hindi natin alam kung ano yung ginagawa mo. 'Di ba? Talaga bang nagbibigay ka ba talaga ng oras sa business mo? Talaga bang nagpo-post ka? Talaga bang china-chat mo yung mga friends mo at inaalok mo ng product, may bumili sa'yo? Talaga bang nagre-reply ka sa mga inquiries mo? Nagfa-follow up ka ba talaga? Kinakamusta mo man lang ba yung mga yan? Hindi namin alam eh. 'Di ba? So you do you. Pero the moment na you need guidance, you seek advice, hindi ka naman namin tatanggihan eh. Part pa lang ng mga training, dami mo nang matututunan. Tama? Next, growth mindset. Tandaan mo, sa buhay, hindi lang sa negosyo sa buhay, never ending learning po ito. Sa bawat taong makakasalamuha mo, sa bawat sitwasyon, palagi kang may matututunan dyan. Kaya nga habang tumatanda ka, di ba, sinasabi mo na mas nagiging wiser ka. Kasi nga, ang dami mo nang na-experience. Eto, i-compare nyo meron tayong 75 years old ngayon dito, nakasama sa camp at gising pa rin siya ngayon. Medyo kinakabahan na talaga ako. Pero sanay na kasi ito sa puyat eh. Si Grace Despi, imaginein mo 75 years versus 27 years. 27 years pa lang ako nabubuhay sa mundo. Siya 75 na. Kung sa kinatandaan lang at mga lesson sa buhay, mga pagkakamali, experiences, good or bad, syempre, mas marami nang alam yung 75 years old. Wala po tayong say doon. 'Di ba? Mas marami na siyang alam about life. And ano yan, okay yan. Walang kaso yun. Marami din siyang maituturo sa atin. Marami tayong matututunan sa kanya. Ganun lang yun dito. While me versus me, 27 years nabubuhay. Pero, pag pinag-usapan negosyo, 'di ba? Diyan yung sinasabi natin na humble down. Kasi, you listen to those people na kahit mas bata sa'yo, is alam yung ginagawa niya. Kaya tignan mo, kahit 75 years old, nakikinig sa atin ngayon. Napupuyat? Oo, napupuyat. Ano oras na? 12 na eh. Pero ba't nakikinig? Kasi nga, willing to learn, humble down, teachable. Saan ka nakakita nun? Dito lang sa negosyo na to. Yung ibang kaedad niyan, na 75 years old, kahit nga mas bata pa sa kanya eh. Pero mas matanda sa akin eh. Alam mo yon, super, yung parang feeling ba nila is, ba't ako makikinig dyan? Eh, mas marami akong alam sa buhay na. Mas marami na akong na-experience. Ba't ako makikinig dyan? Wala may tuturo yan. Hilaw yan. Alam mo bang ilang beses ako nasabihan na hilaw ako sa buong buhay ko? At yun yung motivation ko. Na mismo mga kamag-anak ko nagsasabi sa akin, hindi lang mga mentor ko. Pero okay lang. Kinonvert ko yung negative dapat dating sa akin, kinonvert ko into positive. Hilaw ako. Wala akong masyadong alam. Hindi ako marunong magsalita. Walang laman yung sinasabi ko. Sige po, dyan ko gagalingan. Ganun. You do you. Hindi yung sinabihan ka na hilaw ka naman eh. Puro ka lang ads eh. Wala ka namang ibang alam kundi mag-ads eh. Hindi ka marunong mag-talk, hilaw ka. 'Di ba? Puro ka lang naman TikTok content, puro ka lang naman live. Pag presente kita ng negosyo, di mo kaya, hilaw ka. Pero guys, imbis na masamain mo yun yung gawin mong motivation. Ba't ba ako nasasabihan na hilaw ako sa negosyo ko? Adjust ka. Analyze, then adjust. Sabihin mo sa chat, analyze and adjust. Analyze, adjust. Minsan guys, pakiramdam mo sa umpisa,
masama yung dating. Pangit yung dating sa'yo. Na-offend ka eh. Na-hurt eh. Naapakan yung ego eh, yung pride eh. Pero again guys, 'di ba? Kaya tinuturuan namin kayo ng tamang mindset. Kasi along the way, maraming magsasabi sa'yo ng masakit. Maraming masakit. Maraming sakit. Maraming mga tao magdi-disagree sa'yo. Pero ngayon, guys, pag ito yung mga ganitong training na i-apply mo at pinasok ka, nilagay ka sa battlefield ng realidad ng buhay, at least you know how to manage it well. Magiging confident enough ka na ganito lang yan. Ganito gagawin ko dyan. Gets ba? Okay ba tayo doon? Hilaw eh. Diba? Sakit kaya nun. Sasabihan ka na, sa una ka lang naman magaling. Sino na yung mga napagsalitaan ng ganon? Sa una ka lang naman magaling, hindi ka naman inconsistent ka. Power ka lang. Wala ka naman binatbat. Ningas kugon ka. Yun yung mga salita na tumatatak, guys. Tumatatak. Pero alam mo yung mga tao nagsabi nun sa'yo or magsasabi niyan sa'yo, one day, babalikan ka nun. Yung mga nagsabi sa'yo ng hilaw ka, ningas kugon ka, wala ka namang binatbat, sa una ka lang magaling, mag-fail ka din dito, babalikan ka niyan one day, alam mo sasabihin sa'yo, congratulations. Uy, congrats ha. Congrats, congratulations. Nakaka-proud ka. Proud kami sa'yo. Tapos, wala. At the back of your mind, na parang before, siyempre, di mo na sasabihin sa kanya, sabihin mo na lang sa sarili mo na, thank you for the motivation. Mapapaganon ka na lang eh, di ba? Thank you kasi sinabi niya sa akin yon way back. Eto na ako ngayon, nandito na ako. Nakakatuwa kasi proud na daw siya. Di ba? Growth mindset. Kung yung company nga, nag-i-innovate, tayo pa kaya? Kailangan nating sumabay. Hindi pwedeng nanonood ka lang. Hindi pwedeng nanonood ka lang lagi dyan sa training. 'Di ba? Tapos di mo naman din i-apply, kailangan mo sumabay. You need to step up. The more na tumatagal ka dapat, gumagaling ka at nadadagdagan ang skill set mo. Hindi pwedeng millionaire circle ka na nga, tapos hindi ka man lang marunong mag-present. Hindi pwedeng part ka ng millionaire circle, ang dami nang nai-inspire sa'yo, ang dami nang nag-look up sa'yo. Hindi ka man lang nakikita nag-show up. You always show up, guys. That's one thing din na kailangan sa negosyo natin. Kahit wala pang nagtitiwala sa'yo, wala ka pang progress masyado, wala ka pang masyadong income, yan yung pwede mong gawin. You show up. You show up sa training, you show up pag may event, you show up sa office. You always show up. Kasi you always give time sa mga bagay na mahalaga para sa'yo. You always give time sa mga bagay na binavalue mo. You always give time sa mga mahal mo. 'Di ba? Imaginein mo na lang, sinasabihan mo yung coach mo na wala kang time umattend, hindi ka pwede sa ganito, inaya ka, uy, may event tayo may camp tayo, overnight yun, ganto ganyan, marami kang matututunan doon. O, di ba, magbabago yung mindset mo and everything pag naka-graduate ka ng camp na to. Pero madaming tao may reasoning na wala akong time, busy ako. Pero tignan mo in relationships, di ba, pwede mo bang sabihin yon sa partner mo, wala akong time. Di ba hindi? You always make time. Lalo na kapag gusto mo talaga. You always make time pag alam mong may mapapala ka. Di ba? Kung tayo nga, nauubos time natin, kakascroll eh. Kakascroll lang. Ako nga, minsan nauubos oras ko, alam niyo kung saan, kakahanap ng viral sound. Kakahanap ng kung ano-anong hook. Kakahanap ng mga magagaya na trending post. Doon, nauubos yung oras. Pero at least, connected pa rin sa negosyo. Di ba? So again, you need to step up. Lalo na kung may mga tao ka na, may mga achievement ka na sa company, kasi dyan papasok yung growth. Next is confident mindset. Okay lang, tuloy pa tayo guys ha. Confident mindset. Ang confidence level, saan ba yan nanggagaling? Sagot nga kayo guys. Kapag na-feel mong confident ka sa isang bagay or isang sitwasyon,
Ano yung mga reason bakit ka nagiging confident or bakit ka confident? Sige nga, gusto ko malaman. Paano mo nasasabi or paano mo na-feel na, ay ako, confident ako dito, kaya ko to. Ay, sige, madali lang yan, confident na ako dito. Paano mo nasasabi yung mga ganon? Ano yung parang kumbaga, ano yung prerequisite ng pagiging confident mo? Kasi paulit-ulit na ginagawa. Dahil sa mga achievement, dedication, knowledge, pag alam mo ng isang bagay, confident po ako pag maayos ang appearance ko. You are prepared. You know what you're doing. You master and knowledgeable. Trust yourself. Knowledgeable. Experience. Believe in yourself. Belief. Walang mali walang maling sagot. Lahat naman yan tama. Ang confidence level, saan ba nanggagaling? 'Di ba? Kung meron naman, pwede naman pala maging confident, bakit may mga taong takot? Kasi nga, 'di ba? Ano sabi? Kung alam mo na ang kalabasan ng ginagawa mo, alam mo na ang ginagawa mo at comfortable ka, marami ka nang nalalaman. That's correct. 'Di ba? Bakit may mga taong takot? Simply because wala pang alam. Kaya tama lahat ng sinabi niyo diyan, na knowledgeable ka, may experience ka, 'di ba? Kasi kapag ikaw may alam, you are very confident kasi alam mo ang sinasabi mo at sigurado ka. 'Di ba? Para masabi mo sa sarili mo na confident ka, alam mo kung kayang-kaya mo 'yon, 100%. Baka kahit nakapikit pa. Pero bakit may mga dropshipper, wholesaler, eto na hindi naman matalino. Hindi naman nakagraduate, undergrad, pero ang lakas ng loob sa negosyong ginagawa natin. Tipong eto, lagay natin sa setting na nag-i-invite sila. 'Di ba? Father ko, sample, he is hindi pa ata high school graduate lang ba tatay ko? Hindi nga ata nakatapos ng high school Mabulak-bol daw kasi siya dun guys buti na lang di ako nagmana sa tatay ko. Third year lang ata. Third year high school kasi pasaway siya Makulit yung father ko Geng-geng siya nung panahon niya So di siya nakagraduate. Ayaw niya kasi gusto niya kumita ng pera siguro, ganun. So, lagay na lang natin sa gano'n na tao. Aminado naman siya, di siya matalino. Pero bakit ang lakas ng loob niya? Kagaya sa pag-i-invite, 'di ba? Ang lakas ng loob niya mag-invite. Kahit yung mga iniimbita ng tatay ko, again undergrad siya, high school graduate, sabihin natin. Pero bakit yung mga naiimbita niya, hindi siya takot kumausap ng mga professional? Bakit yung tatay ko pumupunta-punta ng iba't ibang probinsya, kinakausap mga governor, mga mayor, alam mo yun? Doctors, walang pinipili Alam mo kung bakit? Because they are very confident kasi alam ng father ko yung negosyong meron siya. Alam ng father ko yung produkto, alam niya yung marketing plan. They know the business well. They can easily present the business kahit kaninong tao. Kasi confident na siya. Through the years, through experience, through rejection, through pain, through struggle. Lahat na Everything in between. Yung confidence level, mag-uumpisa yan kapag you soak yourself into training. Soak. S-O-A-K. Binabad ang sarili sa pagtitraining. Huwag kayong matakot ma-reject. Guys, walang growth kapag di ka nare-reject. Mag-uumpisa yan kapag madami ka na kasing alam, kaya you need trainings. Hindi ka lang nakaupo dyan para makinig. Dapat may nare-realize ka. You need to assess yourself. Also, kapag confident ka na sa salita mo, sa tindig mo, 'di ba? Mahahawa lahat Confident ka sa mind mo, confident ka sa sinasabi mo, sa salita mo, pati yung body language mo Confident ka Sa tingin mo, kapag confident ka sa sinasabi mo, sa pine-present mong negosyo, pati body language mo, alam mo yun, the way you look your eyes, the way you look your client to their eyes, alam nila hindi mapapansin ng kliyente at ng kausap mo na confident ka. At alam din nila yan kapag hindi ka preparado. Tingin mo, pag confident ka, yung kausap mo kaya, tataas kaya yung tiwala sa'yo? 100% yes. Pero pag nakita, kahit naman ako kunyari may meeting ako, nakita ko, late ka, di ka prepared. Parang nakikita ko, di mo alam sinasabi mo. Hindi ako magre-risk sa'yo.
Siyempre tayo sa mundo, guys, lalo na ngayon, social media. Hinahanap na natin lagi yung best of the best. 'Di ba? Ganon din yung mga taong nag-i-inquire sa atin. Maniwala kayo sa akin. Ang mga tao, bakit na-experience nyo na, nag-inquire na sa akin pero nag-inquire pa sa iba, nakita ko doon nag-avail. Di ba may mga ganong sitwasyon? Naka-experience ka na din ba na, nag-inquire na sa iba pero sa'yo gusto mag-avail? Maraming ganon eh. Ma'am, parang mas masaya sa community nyo eh. Diyan na lang ako. Sabi ko, ay, anong team mo? Dropshipper ka na pala. Ay, dito ako sa team ni ganito. Ay, ma'am, sabi ko talaga, ma'am, hindi pwede. Message mo na lang siya. Turuan ka niyan, mabait yan eh. 'Di ba, Coach Luis? May nag-chat kasi sa akin nakaraan eh, sabi, LABC po ako pero mukhang masaya sa Kaizen. Pwede po ba? Charot. Niloko ko si GM Luis nyo. Pero sa totoo lang, ibang team, ibang team. Natawa lang ako kasi naniwala siya. Akala niya pinapirate na. Hindi po. Pero nagigets nyo ba yon? Kasi, alam nga kasi ng tao kapag alam mo yung pinapaliwanag mo. At alam ng tao kung yung sinasabi mo sa kanila is confident ka. 'Di ba? Paano kung ikaw yung tipo na may tinanong sa'yo? Paano ba kami kikita dyan? Ano ba yung dropshipping? Tapos napaano ka na, napatulala ka na. Tapos sasabihin mo, wait lang po, I'll get back to you. Tapos tatawagan mo yung coach mo. Hindi nagre-ring, may kinakausap din na iba, nasa labas, may meeting. Antayin mo pa? What is dropshipping? Di mo mapaliwanag. Ano ba yung mga products nyo? Yung barley. Ano ba yan? Saan ba nanggaling na bansa yung barley na yan? Kwentuhan mo naman ako, ano pinagkaiba ng barley nyo sa barley ng iba? Kasi sa iba, mas mura eh. Isang box mura lang, 500 lang. Ba't sa inyo, 1 to yung SRP? Anong pinagkaiba? Tapos sasabihin mo, wait lang po, let me get back to you. Saglit lang po. Tapos doon ka palang magre-research, patay ka. Mag-i-inquire na yan sa iba. Sa iba na yan bibili. Ako, tanungin niya ako. Alam ko na agad yung sasabihin ko eh. You versus me. Oh, 'di ba? Kaya kailangan knowledgeable ka. Palagi ka umattend ng training para alam mo yung sabihin mo. Lagi kang may kaalaman. Kasi matututo ka eh. Repetition ang key eh. Attend ka na attend ng training paulit-ulit. Repetition. Mamamaster mo yan with repetition. Next. Long-term mindset. Sino dito yung pang long-term? Saan ba camera ko? Ito pala. Sino ba dito yung pang long-term sila? Bakit? Meron ba may gusto dito na short-term? Anong gusto nyo? Short-term o long-term? Long-term. Sa lahat naman ng bagay, di ba? Long-term ang gusto natin. Pagbi-business, relationship, laging long-term. Long-term, 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 long-term. Sabihin ko sa'yo, itong negosyong pinasok mo, long-term and lifetime business. Nakakakilig, di ba? Long-term, lifetime business. Bakit? Backup tayo ng showmaking. 19 years in the business na, while JC, 11 years in the business na. Long-term na ba yon? Long-term yun. Yung ibang company nga lang, 1 taon, sarado na eh. Promise. Yung iba nga lang, maglo-launch ng product, wala pa 1 taon, wala na yung produkto. Hindi napapanindigan. O tayo, tignan mo naman yung backup natin, yung mga kumpanya at mga produkto. Ilang years na yan sa market. Daming nagtitiwala. Kaya nga ang dami nating opisina abroad eh. Ang JC guys, na yun pa lang yan nagsisimula. Momentum period tayo. Pang long term to. Pang long term to. Lagi nga tayong momentum period eh. Actually, minsan iniisip ko na parang nalagpasan na natin yung momentum period. Ang meron na tayo ngayon, stability period. Stability. Na ang daming kumikita, very stable. Ang daming kumikita, tuloy-tuloy. Consistent. Ang sarap pakinggan, no? Ang sarap isipin na ito yung kumpanyang kinabibilangan mo. Consistency, momentum, stability. Mahirap kasi pag short term, gaya ng mga mag-o-open na ibang kumpanya, bukas-bukas, again, sarado, mag-o-open na naman, tapos sarado na naman. Kapag ganyan, maapektuhan talaga yung credibility. At yun yung ayaw natin. Kaya we stick with JC. That's why we are JC. Ito yung edge natin sa iba. Diba, gusto mo bang maging part ka ng company na sarado? Tapos lilipat ka na naman, nagsarado na naman. Ano sa tingin mong credibility meron ka noon? Hindi ka pagkakatiwalaan. Mag-stick ka doon sa long term. And JC yun, ang nakakagawa noon, JC.
Kaya nga ang dami ibang kumpanya, tayo yung ginagaya, di ba? Wala na silang ibang tinitignan na company at produkto. JC lang ang ginagaya nila pero hindi nila magaya. Next, creative mindset. Tayo po ay nasa online world na ngayon. Actually, hindi na online world. Nasa AI world na tayo. O, napag-iwanan ka na. Yung online nga, di mo pa minamaximize. Paano mo pa i-maximize yung AI? My God. Kaya dapat lagi kang ma-attend ng training. You need to be creative sa business na meron ka. You need a creative mindset. Lahat ngayon nag-google. Kaso hindi na nga uso Google eh. Lahat ngayon na to YouTube. Hindi na din uso yung YouTube eh. Anong uso ngayon? AI. Lahat ng solusyon sa problema mo, sabihin ko sa'yo, kayang solusyonan ni AI. Kahit broken-hearted ka, eh tawagan mo si AI. Hello, AI. I'm alone. I'm lonely. Ganyan. My heart is broken. Gagi, sasagutin ka nun. Ay, sorry. Sasagutin ka nun. Promise. Try mo ngayon. Mamaya, pagkatapos nito, chat GPT ka. Chat GPT. Kausapin mo lang siya. Chat GPT. Hello, I can't sleep. Anong pwede kong gawin? Pwedeng Taglish. Pwedeng Tagalog. Baka kala mo English. Pinipilit mo mag-English. Pwedeng Tagalog. Sabihin mo, di ako makatulog ngayon. Ano ba dapat kong gawin para makatulog ako? Sasagot yun. Promise. Lahat ng problema mo, kaya niya solusyonan. Itong PowerPoint ko, AI to eh. AI. Gawan mo naman ako ng PowerPoint presentation about mindset at negative, positive. AI to, guys. Alam mo yung paggawa ng PowerPoint, wala, minuto lang, tapos na. Kung alam mo lang, gawin yung AI. Alam mo, natatawa ako kasi may kausap ako the other day. Ano siya eh, foreigner siya. Tawan-tawa ako kasi 17 years old siya nag-start na ganito, e-commerce, network, ganyan, dami. Tapos ano siya, parang programmer siya, IT siya, web developer siya. Talinong tao. Yun, kaedad ko lang, 27 years old. Dami na experience eh, bata pa lang eh. Dami ng mga na-attendan na kung ano-anong company training. So alam mo, nagkukwentuhan kami. Isa lang realization ko. Grabe, yung mga bagay na ginagawa natin ngayon sa online, nagawa niya na 10 years ago. Ganon tayo kalit, mga Pinoy. Tawan-tawa ako eh. Sabi ko, my God, ganon kalayo. Parang di nga lang 10 years, 15 years ago pa. Ginagawa na nila. Tayo ngayon pa lang natututong about website. Alam mo yon yung mga ganon. Ngayon pa lang natututo i-maximize yung social media na sila ginagawa na nila 10 years ago. Tapos yung AI, huwag ka magpahuli. Kasi parang 5 years ago ahead na sila, yung iba sa atin. Lalo na ibang country, US, 5 years ahead ago na, ahead na sila sa atin. Tapos tayo, ikaw, ngayon ka palang nagsisimula, hindi mo alam yung chat GPT. Tanungin mo yan, chat GPT, anong ingredients ng sinigang? Turuan mo akong magluto ng kare-kare. Sasagot yan, promise. Tanungin mo, chat GPT, wala akong ginagawa ngayon, di pa ako makatulog. Gusto kong gumawa ng TikTok content about dropshipping. Bigyan mo naman ako ng script. Bibigyan ka niya ng script. Pag ayaw mo ng script, sabihin mo, ang pangit, more. Bibigyan ka ulit panibago. Pag ayaw mo ulit, isa pa, ayoko, isa pa. Bibigyan ka ulit. Hindi maubos ang gagawin mo dito. At pag hindi naubos ang ginagawa mo at activity mo, for sure may income ka sa Tuesday. For sure may income ka weekly. Tamad na lang talaga. Pati content mo nga, pwedeng chat GPT na din eh. Kaso AI yun. Hindi realistic. Baka isipin scammer ka. Pero anong gagawin mo na lang? Gagawa ka ng material mo, ng creatives mo. Yung sasabihin mo doon, naka-teleprompter ka. Basahin mo na lang yun eh. Naka-teleprompter ka sa TikTok babasahin mo, ika-copy paste mo yung script from ChatGPT to your teleprompter sa TikTok, babasahin mo na lang yun. Friday the 13th ngayon. Di ba si Coach Luis may content? Friday the 13th ngayon. Anong akala nyo? Pinag-isipan niya pa yon ng ilang oras? Yung sasabihin niya doon, sinulat niya sa papel, chat GPT lang yon. AI na 2 minutes, naka-create na siya agad ng content niya. Kahit anong problema mo sa buhay, may gusto kang gawin, chat GPT mo lang. Content, posting, iba't ibang atake. Yun na yung sa creative mindset natin. Ako nga guys
Ang dami kong drafts ngayon. Ine-edit ko na lang siya. Kinakat-cut ko lang yung mga dead air. Lahat ng content ko, ChatGPT. Ang dali eh. Uutusan ko lang siya. Ganito. Na-chat ko, itatype ko. Gawan mo ako ng content about dropshipping. And hanapan mo ako ng supporting article about dropshipping. Ganon. Bigyan mo ako ng data about dropshipping and kung paano natin napapaganda ay gagawin ko talaga kayo content. Next. Ano to? Productive mindset. Iba ang busy sa productive. Busy ka ba talaga? Iba ang busy sa productive. Kaya nga may mga wholesaler, dropshipper na, ay GM busy ako. Ang tanong, ang daming taong busy pero walang production. Ang saklap nun eh, no? Yung alam mong busy ka pero wala ka namang production. Yung alam mong busy ka pero fix